So yun nga no, magandang araw po sa lahat. Ang topic po natin for today is how to breed betta fish. At niready ko na nga po ang kanilang mga breeding tanks. Customized breeding tanks nga po pala yan at ang size po niya na ay 8x12x8. Nalagyan ko nga din po ng division para hindi agad nagsasalpukan ng mga pares natin. At dried talisay leaf nga po pala ang ginamit kong floater. After nga po nating ma-set up ang breeding tanks na gagamitin natin, inilagay na nga po natin ang mga sasalang natin. Hahayaan po muna natin sila na may division sa loob ng isang oras para nga po hindi maistorbo at makagawa pa si beta male ng BBN. And after 1 hour nga po, dahil nakagawa na ng BBN si beta male, alis ko na po ang division at tatakpan na po muli natin sila. And after 24 hours nga po, ito po ang nadatnan ko. Gumagawa na nga po ng milagro si beta male. Saktong na videohan nga po natin ang pagbibreed nila at kitang kita nyo naman po na naglalabas na ng egg si beta female. At dahan-dahan nga po yung kukolektahin ni beta male at ilalagay sa kanyang BBN. Paulit-ulit nga lang po nila yung gagawin hanggang matapos po ang breeding nila. And after 4 hours nga po, chinek ko na po ang kanilang breeding tanks. At napansin ko nga po na tapos na po silang mag-breed. Madami na pong egg at nasa sulok na nga po si beta female. At ayan nga po ang isang sign na tapos na po sa breeding ang inyong beta pair. Kaya dali-dali ko nga pong kinuha si beta female para makapagpahinga na siya. Dahil may tendency nga po na patayin siya ni beta male after ng breeding. At muli po natin tong tatakpan. And after 4 days nga po, ito na pong itsura nila. Nag-free swim na nga po ang ating mga beta fry. At ang dami nga po nilang nakakalat sa breeding tanks. At dahil nga po free swim na ang ating mga beta fry, kailangan na po natin silang pakainin. At ang preferred meal ko nga po pala sa unang kain nila ay Dapia Moina dahil mas tumatagal nga po ang buhay nito kaysa sa mga BBS. At ito na nga rin po ang araw na makakakain ulit si beta male after ng ilang araw sa breeding. Kaya nga po dadamihan ko ang paglalagay ng Moina para makakain ng marami si beta male at manumbalik ang lakas niya dahil mag-aalaga pa po siya ng mga beta fry. At sa mga magtatanong nga po kung kaya na po bang kainin ng beta fry ang Moina, opo, kayang-kaya na nga po nilang kainin ang mga newborn Moina. At si beta male naman po ang bahala sa mga adult Moina. And after ko nga po silang pakainin, iniready ko naman po ang gagamitin nating grow out. Linis ko nga lang po ito ng maigi para sure tayo na walang bakterya o parasite sa mga gilid-gilid na isa sa dahilan ng pagkaubos ng ating mga beta fry. And after ko nga po itong linisin, naghugas naman po ako ng dried banana leaf. Opo, dried banana leaf nga po ang gagamitin natin sa setup ng ating grow out. Kailangan nyo nga lang po itong linisin ng maigi bago gamitin sa inyong grow out. After ko nga po maglinis, ito na po ang gagamitin natin. Beta Kit Water Conditioner, talisay leaf, dried banana leaf, at syempre hindi mawawala ang asin. And after nga po natin mailagay ang asin at mga dahon na gagamitin natin, lalagyan naman po natin to ng Beta Kit Water Conditioner. Bukod po kasi sa anti-chlorine, nagko-condition din po ito ng tubig na saktong-sakto para sa ating mga beta fry. Pantiometer nga lang po ang ginamit ko, pero wag po kayo mag-alala dahil safe naman po ito sa ating mga isda. At rekta may nilad nga po pala ang ating tubig. And after nga po nating mai-set up, a-acclimate na po natin ng mga beta fry sa loob ng 2 days para safe sa water temperature ang ating isda. At ito nga po pala ang kahalagahan ng dried banana leaf. Napababa niya nga po ang risk ng bacteria at fungal outbreak at mas nagiging natural nga po ang environment ng ating mga beta. At hanggang dito na lang po ako. Share and follow for more.